Inabot nga kami ng 2 araw nga para nga magawa tong napakalaking bagong bahay nga ng mga alaga kong ang sisiw. So mga kapudi, finally ngayon na nga yung araw na pinakamatagal nyo nga hinihintay. Ngayon na nga kasi namin gagawin ngayon pinakamatagal nyo nga na request na bagong bahay nga ng mga alaga kong ang sisiw. Kaya nga maaga-maaga pangalan talaga nilinis na nga agad namin ni Mang Ring nga itong pagtatayuan nga namin ng bagong bahay nga ng mga alaga kong ang sisiw. Dati nga lang tambakan nga ng mga kahoy nga itong pwesto nga na nilinis namin na pagtatayuan nga ng bagong bahay nga ng mga sisiw ko. Dito nga sinabi ni Mang Ring na dapat namin itayo nga yung bahay nga ng mga sisiw ko kasi pag nalinis daw to talaga maluwag nga to at maganda dito magtayo. At matapos nga ang mahaba nga namin paglilinis sa wakas natapos na nga rin to at talagang sobrang ganda at sobrang luwag. So ngayon naman ayan dahil tapos na nga tayo linisin nga to magiging pwesto nga nitong mga bagong sisiw ko nga yan. So bibili na ngayon sila Mang Ray ng materyales para sa gagawing bagong bahay ng mga makukulay kong sisiw. Ayan, so ito na nalinis na natin. Ayan, nalinis na natin. So, bibili na lang sila Mang Ray ng mga materyales para masimulan na natin ang paggagawa ng bagong nilang bahay. So, ito na lang natin. Tara! Hindi na nga kami nagsayangan ng oras dito kaya pagkalinis nga ng pagtatayuan nga namin ng bahay ng mga sisiw ko, talagang umalis na sila Mang Ray para nga bumili ng mga materyales. Bumili nga na sila Mang Ray ng mga habang kahoy nga na to at talagang pinakat niya na nga to para talagang maayos niya nga na maganda nga yung magiging bagong bahay nga ng mga sisiw ko. Hindi ko nga alam sa mga oras nga na to kung gaano nga kalaki yung bahay na gagawin nga ni Mang Ray kasi talagang sabi niya nga lang siya daw ang gagawa. Kaya naman nung nakabili na nga si Mang Ray ng mga materyales, talaga sobrang excited na nga ako na masimulan na nga itong magiging bagong bahay nga ng mga sisiw ko. Lumalaki na nga rin kasi nga yung mga sisiw ko at talagang hindi na sila sisiw, manok na nga sila kaya kailangan na talaga nila ng mas malaki pang kulungan. Nakadalawang balik nga si Mang Ray nga sa bilihan nga ng materyales kasi marami pala siyang binili mga ganitong klaseng kahoy. At pagkababa nga ng mga materyales, hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at inumpisahan na nga ni Mang Ray ang paggawa nga ng bagong bahay nga ng mga sisiw ko. Hindi ko pa nga alam sa mga oras ito kung gaano nga kalaki yung gagawin ng bahay ni Mang Ray, pero sa tingin ko nga malaki nga to kasi mahaba nga yung mga pader. Si Mang Ray nga lang yung marunong nga gumawa ng mga ganito kaya talaga nakatulong na nga lang kami dito nga sa gilid niya at kung anong mga kailangan niya nga. Medyo kinakabahan pa nga ako dito kasi baka hindi nga kayanin nga to ni Mang Ray kasi tignan nyo medyo malaki-laki nga pala talaga yung gagawin niya nga ang bahay. At maya nga rin nagawa na nga rin ni Mang Ray itong mga pinakahaligi nga nitong bahay at talagang tinayo niya na nga to para masimulan niya na nga. Kung makikita nyo nga dito sa video parang ang bilis nga gumawa ni Mang Ray pero hindi nyo nga alam talaga sobrang tagal niya nga ginawa yung mga yan. Kanina nga kaming alas 8 nga nagsimula nga sa paggawa nga nito, talaga mag-alas 12 na nga ng tanghali at ito pa lang yung nagagawa namin ni Mang Ray kasi mahirap nga. Hindi nga kasi ito yung karaniwan nga na pinapagawa ko nga kay Mang Ray na maliliit lang na bahay ng mga sisiw ko kasi ito yung malaki na kasi malalaki na nga yung mga sisiw ko. Kaya talagang challenging nga ang paggawa nga namin itong bahay nga ng mga sisiw ko kasi talagang mag-isa nga lang si Mang Ray at kami hindi naman kami marunong sa mga ganito. Kami na nga lang nagiging kanang kamay nga ni Mang Ray dito kapag nga may kailangan nga siya katulad ng mga pako o martilyo, talagang kami ngayon taga-abot. At habang talaga unti-unti na nga nabubuo nga itong pinakabahay nga ng mga sisiw ko, talagang excited na nga ako na makita nga sila dito sa loob. Matagal ko nga talaga itong pinag-isipan kung papagawan ko nga itong mga sisiw ko nga na malaking kulungan or doon na lang sa mga binili kong kulungan. Kaso dahil nga sobrang dami nga nila, talagang sobrang bilis nga nila magsilaki yan, talagang hindi nga sila pwede sa kulungan nga na binili ko na nga na yun. At bumalik na nga tayo dito, ito na nga nilalagay na nga nila Mang Ray nga itong magiging bubungan nitong bahay nga ng mga sisiw ko. Ang nirequest ko nga kasi kay Mang Ray, gusto ko nga yung bahay nga ng mga sisiw ko na para lang silang nasa labas pero nakakulong sila. Kaya talagang ito nga nilagay nga ni Mang Ray na bubong para talaga mapasukan pa rin sila kahit papano na mga araw pati ng hangin. Unti-unti ko na nga nakikita nga yung kakalabasan nga nito magiging bagong bahay nga ng mga sisiw ko at talagang sobrang ako nagagandahan na nga agad. At talaga namang sure ako na talagang sobrang laki sa mga sisiw ko yung magiging bahay nila na yun na talagang makakakilos nga sila ng maayos. Kinuha ko na nga itong mga natitira nga namin na net na color green kasi ito nga yung gagawin nga pantapal nga ni Mang Ray sa pader nga na magiging bagong bahay nga ng mga sisiw ko. Malapit-lapit na nga maghapon nga sa mga oras na to, talagang patuloy pa nga rin si Mang Ray nga sa paggawa nga nitong bahay nga ng mga sisiw ko. Hindi ko nga alam kung matatapos nga ni Mang Ray nga ngayong araw nga itong bahay nga ng mga sisiw ko pero sa tingin ko nga hindi kasi hindi ko talaga ipatatapos to sa kanya ngayon. Kaya sinabi ko nga kay Mang Ray na tapusin niya na nga lang yung mga kaya niya nga tapusin at bukas na nga namin ipagpapatuloy nga to. At ito na nga kinakabit na nga ni Mang Ray nga tong net nga na color green para nga dito nga sa pader nga ng bahay nga ng mga sisiw ko. At talagang unti-unti na nga nagagawa nga ni Mang Ray tong pinakabahay nga ng mga sisiw ko, talagang nagagandahan nga ako. At ito nga kung nakikita nyo nga sa video na to, ganito nga kalaki yung magiging bagong bahay nga ng mga sisiw ko, talaga namang sobrang laki. Miski nga ako pwede na nga akong tumira nga dito sa kulungan nga ng mga sisiw ko sa sobrang laki. At alas 4 na nga ng hapon nga sa mga oras nga na to at ito na nga lang yung natapos nga ni Mang Ray at sinabi ko nga sa kanya na bukas na nga lang ito ipagpatuloy. At ito pa nga lang yung nagagawa nga ni Mang Ray ngayong araw nga at bukas talaga itatapusin na nga namin to para makita
makikita nyo na nga yung resulta. At ngayong araw na nga ang day to nga ng paggagawa nga namin ni Mang Rhea. Talagang hinintay ko na nga lang mag-umaga para matapos na namin siya ngayong araw. So ito na mga kapudi, ayan, so good morning. Ayan, so ngayon na yung gaganapin ang ating date mo sa pag-aayos nga nitong bagong bahay nga nitong ating mga sisiw. Ayan, so inaayos na natin siya. So kahapon, hindi na namin siya naituloy kasi medyo mahirap nga siya at si Mang Rhea lang naman yung gumagawa. Kaya gumawa talaga kami ng date para mas maayos nga siya ng mas maayos. Ayan, so ngayon na natin siya gagawin at sisimulan na natin para matapos na natin siya ngayong araw. So tara na! Amazing! Talagang sinunod ko nga yung mga comment nyo nga na magkaroon nga sila ng malaking bahay pero makakagalaw pa rin sila at nakakulong pa rin sila. Kaya nagpagawa tayo ng ganito. Ayan. So itinda na natin matapos kasi excited na ako mailipat dyan yung mga sisiw natin. At ito na nga, inumpisa na nga ulit ni Mang Rhea ang paggawa nga dito sa bagong bahay nga ng mga sisiw ko para matapos na namin siya ngayong araw. Sa sobrang laki nga nitong pinagawa ko nga bahay nga ng mga sisiw ko, talagang hindi na nga ako mag-aalala kung magtutukaan sila o kaya maghahabol-habulan sila sa sobrang laki nga nito. At ang maganda pa nga dito, talaga makakabanding ko pa nga yung mga sisiw ko kasi talagang makakapasok nga ako sa loob nga ng bahay nila. At ito na nga, unti-unti na nga na ikakabit nga ni Mang Rhea itong mga green nga na neta. Talagang nakikita ko na nga itong ganda nga nitong bagong bahay nga ng mga sisiw ko. At talaga naman tinitibayan nga ni Mang Rhea nga sa paggawa nga nito para nga kahit hanginin o kaya magkabagyo ay hindi nga ito masisira. At dahil natapos na nga si Mang Rhea nga sa pagkabit nga ng color green nga na net nga sa pinakapader nga ng bahay nga ng mga sisiw ko, ito naman ang ginagawa niya, ang pinakapinto. At talaga naman tawa nga ako ng tawa sa mga oras nga na to kasi yung ginawa nga ni Mang Rhea nga na pinto ay kasing laki niya nga. Kaya talagang hindi na nga kailangan ni Mang Rhea nga na yumuko kapag nga papasok dito sa bahay nga ng mga sisiw ko, talagang dire-diretso na nga siya. At bago nga ikabit nga ni Mang Rhea ang pinto, talagang pinatibay niya at talagang inayos niya nga muna para talaga mas lalong maging maganda. At talaga naman nagmukha talaga siyang bahay nga ng tao nung nakabitan nga talaga siya ng pinakapinto. At maya nga rin naayos na nga rin ni Mang Rhea itong pinakapinto at dito na nga yung naging itsura niya. Nung sinubukan nga to ni Mang Rhea, talagang wala nga siyang kahirap-hirap na pumasok, pero nga ako nga nung pumasok nga ako dito, talaga nakayuko nga ako. At ipa-fast forward na nga natin dito at ipapakita ko nga sa inyo kung ano nga yung mga nilagay nga ni Mang Rhea nga dito sa loob ng bahay ng sisiw ko. So ito na nga mga kapudi, so okay na nga. Ayan, so dito nga sa loob nga ng bahay nga nitong ating mga sisiw ay merong ganito. Ayan, may ganyan sila. Ito yung parang limliman nila, or di ba kasi mga sisiw mahilig sila umakit kung saan saan. And so nilagyan din natin sila ng ganito para hindi talaga sila maboboring dito sa kanilang napakalaking bahay. Ayan, so nagpapagawa pa tayo kay Mang Rhea ng hagdan para talaga mas lalong gumanda nga yung magiging bahay nga nitong ating mga sisiw. At talaga nag-request nga ako kay Mang Rhea na gawan nga ng hagdan nga itong bahay nga ng mga sisiw ko para talaga mas lalong gumanda. Kahit nga hindi na nga magagamit ng mga sisiw itong hagdan na to, talaga nagpagawa pa rin ako para talaga magbuka ang bahay. So, mag-iisip tayo dito kung paano natin sila lalagay, kung sa gitna ba or sa gilid. What do you think? Sa gilid or sa gitna? Mas maganda sa gilid para talaga mukhang hagdan. So, mukhang okay na to. Amazing! Ito na siya! Okay na ang ating bahay ng mga sisiw. Ayan, so ipapakita ko na sa inyo, imo-montage natin para makita nyo ang kabuuan itong bahay ng mga sisiw. Ito na, in 3, 2, 1, ah!